Walang pwedeng magbawal sa anak ko. You can do everything you want, I said. Pwede po kaming pumunta ng mga oras sa company po ni Uncle Ninong? Paghingi niya ng permiso. Of course, that company is not just mine. You and Kuya Zixto are my sons. What I have is yours too, ani ko. Napangiti ako na makitang walang lungkot sa mukha ng bunso ko. Let us end this topic na po. Let's go out na po. Nagugutom na po ako at naamoy ko na rin ang inihaing pagkain ni Mommy. Nakangusong wika ni Zoren sabay talikod sa amin at tumungo sa pinto. Binuksan niya ang pinto pero tumingin siya muli sa amin. Inihintay niya kaming lumapit sa kanya. Kaming dalawa ang natitirang magkatabi ni Zixto. Bumaling siya ng tingin sa akin. My mother and my brother are my everything, Mr. Thompson. Ayokong nakikita or makikita silang malungkot. I am not like you. I'm here to observe you. You might be our father but I won't let you hurt any one of them. I will give them to you if I see you that you deserve them. Sa unang pagkakataon, narinig kong nagsalita na mahabang panganay ko. It's nice to finally meet you, Dad. Dagdag pa niya sabay talikod sa akin at pumunta sa kapatid niya. Lihim namang napangiti ako. Tinawag niya rin akong Dad. Huwag kayong mag-alala. Hindi ako narito para saktan ulit ang inyong ina. Ang saktan ulit si Sophie hindi ko na kayang gawin pa. Sumunod na ako sa dalawa nang lumabas sila. Marahan lang ako naglakad kasunod ng mga anak ko habang pababa kami ng hagdan. Mommy! Malakas ni Annie Zoren. Agad lumingon sa gawin namin si Sophie. Baka sa mukha niyang pag-aalala pero na makita niya si Zoren ngumiti siya. Agad na lumapit si Sophie sa dulo ng hagdan. Nagulat pa siya na makitang biglang tumalon si Zoren agad niyang sinalo. Zoren, don't do that again. Marahang saway ni Sophie sa kanyang anak. Sandali pa akong tumigil sa pagbaba at pinagmasdan ang mag-iina ko. I'm sorry, Mommy. Forgiven. Malambing na tugon naman ni Sophie. Nakikita ko ang saya sa mga mata ni Sophie. Nakikita ko rin gano'n niya kamahal ang aming mga anak. Naintindihan ko kung bakit sobrang protective ang kambal ko sa kanilang ina. Siya pa rin ang babaeng mahal ko. Hindi naging bato ang puso ni Sophie. Sadyang di niya lang talaga ako mahal. Sa tulong ng mga anak namin, tuluyan na siyang naka-move on mula sa akin. I will do everything para lang mahalin niya ako ulit. And this time, hindi ko nahahayaang masaktan siya ulit. I'm hungry na po, Mommy. Tila pagsusumbong ni Zoren kay Sophie. Pinagpatuloy ko ang aking pagbaba. Sabay na lumingon sa akin ang aking mag-ina. If you're not too busy today, Daddy, you can join us for breakfast. Masiglang aya sa akin ni Zoren. Napansin kong tinignan ni Sophie ang karga niyang si Zoren nang marinig niyang tinawag sa akin. Nakita ko ang kanyang pagngiti. Not now. Dinig kong tugon ni Zixto sa kanyang kapatid. Okay. Mabilis namang sang-ayon ni Zoren. Let's go na po, Mommy. I'm hungry na po talaga. Saad ni Zoren sa kanyang ina. Tumingin sa akin si Sophie. Sorry, di na kita masasamahan sa paglabas mo. Ani sa akin ni Sophie. Sasagot na sana ako pero biglang nagsalita muli ang panganay ko. He can live on his own, Mom. Sambit ni Sixto, sabay tangay na rin sa kanyang ina patungong dining table. Napangiti na lamang ako. Habang tinitingnan ko ang aking mag-iina, tunay ngang kaya niyang ilayo sa akin ang kanilang ina oras na magkamali muli ako. Ngayon pa lang pinapakita na nila sa akin yon. Wala ako magawa kung hindi ang umalis. Ganon pa man, naging maagaan ang aking pakiramdam dahil kahit papaano, makakalapit na ako sa kanila. Bubuksan ko sana ang pinto ko na meron akong napansin sa paligid. Pumasok ako sa kotse at meron akong tinawagan. Get that man and bring him to me. Increase the secret guard of my family. Make sure no one can get close to them, including Lucy. Mariing dagdag ko. Kaagad kong pinutol ang pagkatapos kong sabihin ang iniuutos ko. Binuhay ko ang engine, saka umalis na. Handa ako na ipaglaban ng pamilya ko sa kahit na sino. Galawin lang nilang isa sa kanila. Ako mismo magdadala sa kanila sa kanilang sariling hukay. Galawin nila kahit ano sa buhay ko, wag lang ang mag-iin ako. Sophie's POV. Mommy! Dinig kong tawag sa akin ni Zoren mula sa backseat. Response ko. Aren't you going to ask what me, Kuya, and our father talked about? No. Why? Curious namang tanong niya. Mahinang napatawa ako sa curiosity ni Zoren. Simula na mag-usap silang tatlo, hindi ako nagtatanong kung anong pinag-usapan nilang mag-ama. I'm happy for them kasi okay na silang tatlo.
Ang makita silang tatlo na magkakaayos ay sapat na para sa akin. That is you and your father's privacy. Ano mang naging usapan ninyo, labas na ako doon. It is a father and son talk, I explained. Kasalukuyan din ako nagmamaneho patungo ng school nila. Ngayong araw ko sila i-enroll at sinama ko na rin sila. But I'd love to tell you what secret he had shared with us. Secret? I asked. Yes po. He told us that when Kuya and I were born, he was also there. Really? I asked. Meron akong biglang naalala pero di ko muna yan binigyang pansin. It doesn't matter kung naroon nga siya o wala. Nakapasok na kami sa gate ng Notre Elementary School at kaagad ako nagpark sa parking lot. We're here! I informed them. Kinuha ko ang susi ng kotse and I grabbed my bag from the passenger seat and go out. Binuksan ko ang pinto for them. Unang lumabas ay si Sixto. Sumunod si Zoran. Our school is really big, kuya. Namamanghang komento pa ni Zoran habang nakatingin sa paligid nila. May mga nakikita rin kaming mga ilang parents with their child. Let's go. Aya ko sa kanila. Naunang lumakad si Zoran na sinundan naman ng kanyang kuya. Baka sa mukha ni Zoran ang pagka-excited. Naiiling na napasunod na lamang ako sa kambal ko. Tumango kami sa building kung saan kami mag-e-enroll. Sa grade 2 level kami tumungo. Tumigil at kumatok ako sa isang pinto. Come in! Tinig kong wika mula sa loob. Marahan kong binuksan ang pinto at pinauna ko ang kambal sa pagpasok, saka ako sumunod. Hi! Bati sa akin ng teacher na e-enrollan namin. I'm Sophie and I'm here to enroll my children. Oh, you're Miss Sophie, sure. Have a seat, saan niya. Nakapag-set ako ng appointment bago pumunta rito. Binigay ko rin ng mga requirements na kailangan. Sila bang papasok? She asked politely at tumingin sa kambal ko na behave nakaupo sa couch. Ngumiti ako at tumango. Napakagwapo naman ng mga anak mo, Miss Sophie. Puri niya sa mga bata. Isang ngiti lang ang sinagot ko. Meron siya sa akin na inabot na form na agad ko namang nilagyan information na kailangan nila. This is their first time enrolling in the real school. Dinig kong wika niya habang chine-check ang mga ibinigay ko sa kanya. Tipid na sagot ko. Nagsimula sila na mag-homeschool ay 3 years old sila. Magagaling ang mga anak ko pagdating sa pag-aaral nila, kaya wala akong problem sa kanila pagdating sa academics. Ilang questions pang tinanong niya sa akin bago naging okay ang lahat. May pinuntahan pa kaming lugar. Kumuha din kami ron ng kanilang uniform at nagbayad na rin kami ng tuition fee nila para wala na rin akong problema. Babalik kami next week para sa exam nila. Ang sabi kasi ng lahat daw na enrolled students sa grade 2 ay magte-take pa ng exam para malaman kung saang section sila ilalagay. Zoran, please, just walk. Huwag na magtakbo at baka madapa ka pa. Marahang saway ko kay Zoran. Agad naman siyang tumigil sa pagtakbo at ginawa ang sinabi ko. Kitang-kita ko pa ang saya sa mukha ni Zoran. Mukhang nagugustuhan niya ang bago niyang school. Tumingin ako sa isa ko pang anak na ang tahimik. Lihim na napailing na lamang ako dahil natitiyak kong inoobserbahan na naman niya ang lugar. Kinuha ko ang kanyang kamay. Inawakan ito. Napansin kong bumungad sa paglalakad si Zoran at hinihintay kaming dalawa ni Sixto na makalapit sa kanya. Kumunot ang noo ko dahil agad siyang lumapit sa akin at humawak pa sa kabilang kamay ko. Tiningnan ko ang kanyang tinititigan. Nakita ko pa si Zach na naghihintay sa amin. Nakasandal siya sa kanyang kotse. Lumakad kami patungo sa kotse namin katabi lamang ng kotse ni Zach. Ano ang ginagawa niya rito? Habang ang dalawa ay nag-hi lamang din sa kanila. Can I be with you today? Tanong niya. Lihim na kumunot ang aking noo. Kaya ba pinakancel niyang lahat ng meetings niya today dahil sasamahan niya kami? Maliban sa pagpunta ng school, pupunta rin kami ng mall para bumili ng school supplies ng kambal at mag-grocery na rin kami para naman sa baon nila. Walang sumagot sa aming tatlo para naghihintayin lang kami. For me, hindi ako magde-decide kung gusto ng kambal, why not? Pero sa totoo lang, di kami sanay na maiba kaming kasama. Of course, maliban kay Lianes ay wala na kaming ibang naging kasama. Tumingin ako kay Zach. Naghihintay pa rin siya ng sagot namin. Siguro nagsisimula na siyang bumawi para sa mga anak niya. Tumingin ako sa kambal ko tapos balik ulit kay Zach. Sinenyasan ko siya ng kambal na magtanong na nakuha niya naman kaagad.
Marahan siyang lumapit sa akin at pumantay siya sa dalawa. Pwede ba akong sumama sa pagbili ng school supplies ninyo? Babawi si Daddy sa pagkukulang ko sa inyo. Can I do that? Marahang pakiusap niya sa kambal. If okay po kay Mommy. Sagot naman ni Zoren na kinagulat ko naman. Dumako ang tingin ko kay Zoren. Anak, sa ibabawi ang daddy ninyo kaya kayo magde-decide. Saad ko naman. Ganto na lang. Pinunta ko sila sa harapan ko at pumantay sa kanila. Bakit hindi kayo magsama sa pagbili ng school supplies today? Bonding nyo na rin with your daddy? Suggest ko. Tiyak naman ako walang mangyayari sa kanila dahil kasama nila si Zach. No! Sabay-sabay nilang tatlong sagot sa akin. Silang tatlo hindi sangayon sa suggestion ko. Will not go without you, Mommy. Seryosong sambit ni Zoren. Isama na lang po natin today si Daddy. Dagdag niya pa. Tumingin ako kay Zexto. Tumango siya sa akin. Okay, the four of us will go together. Tayong nasabi ko na lamang. Nakita kong sabay-sabay na pangiti ng tatlo. Lihim namang napailing ako. I think kailangan ko yata kausapin si Zach about them. Kung gusto niyang masolong kambal, walang problema. Sa kotse ni Zach kami sumakay. Pagkabukas niya ng pinto at na makita kong nakapasok ng kambal, agad kong binuksan ang passenger seat at pumasok. Di nagtagal na upo na rin siya sa driver's seat at simulan na magmaneho. Habang nagbabiyahe kami, pare-parehong wala kaming mga inik. Habang sa makarating kami sa mall, maging pagbaba namin wala kaming imikan. Di kami sanay pa sa presensya ni Jack. Agad kami nagsimula ng gagawin namin. Di na lang namin pinansin si Zach na nakasunod lang sa amin. Una naming pinuntahan, bilihan ng kanilang mga gamit sa school. Bumili kami ng kanilang bag, notebook, paper, etc. Napapangiti na nga lang ako habang pinagmamasdan sila sa pagpili ng kanilang gamit. Ito kasi ang unang beses na nagbili kami ng school supplies na para sa kanila. Sila rin kasi mismong pumipili ng mga gamit nila. Natatawa nga ako kasi nakukuha nilang atensyon na nasa paligid nila. Lahat ng pinupuntahan namin napapalingon sa kanila. Nagbili na rin kami ng ilang new clothes and shoes nilang dalawa at syempre, di nakaligtas ang bookstore sa kanila. Maraming books na naman ang binili nila ngayong araw. Habang naglalakad kami patungo sa next destination namin, di ko maiwasan ng hindi lumingon kay Zach. Sa amin kasi, akin yung ilang paper bags. Pagingi ko ng paper bags na bitbit niya. Ako lang walang hawak na paper bag kahit isa. Di nila ako inayaang magdala. Nakakaya naman kung ako lang ang wala. Akala ko lang ice cream na sa kalukuyang kinakain ko. No, mariin at masungit niyang pagtanggi. Lihim na napasimangot ako. Hanggang ngayon, istrikto pa rin siya sa mga ganitong bagay. Kahit doon pa man, never niya akong pinadala ng mga pinamili namin, bagay na naman na rin ang kambal sa kanya. Di na ako nang ulit pa at pinabayaan na lamang siya. Wala rin naman akong nilabas na pera ngayong araw, lahat siya ang nagbayad. Di naman magastos ang kambal pero talagang marami kaming binili ngayon dahil marami silang kailangan sa new school nila. Pagkatapos sa mall, sa grocery naman kami pupunta. Bumili kami ng biscuits and drinks na po pwedeng baunin nila sa school. Last destination sa supermarket at mukhang nagkakasundo ang tatlo sa pagbili ng healthy foods. Nakasunod lamang ako sa kanila, manging sa mga ingredients, fruits and vegetables, talaga namang hindi nila sa akin tinatanong ano ang kailangan. Alam na alam nilang tatlo ang hindi dapat bilhin kaya't minsan napapakunot na ako habang pinagmamasdan sila. May nakita akong durian. Pasimpleng kinuha ko to at ilalapag ko kuno sa pushcart, sabay-sabay nila akong pinigilan. What? Inosenteng tanong ko. Put it back, Mom. Wika ni Zixto. Why? You hate that fruit. Seryosong sagot ni Zach. Sabay tumango ang kambal. How did you know that I hate this fruit? Taas kilay kong tanong kay Zach. As far as I remember, he never paid attention to me when I was still in a relationship with him. Di ko rin sinabi na ayoko sa durian. Because you never eat it. Simpleng sagot niya. Kinuha niya sa kamay ko ang durian at pinalitan ng grapes. Lalong tumaas ang dulo ng kilay ko habang nakatingin sa grapes na hawak ko. Grapes is my favorite fruit. More grapes, please? Daig naming pakiusap ni Zoren. Favorite din kasi ni Zoren ang grapes. Nanahimik na lang ako at pasimpleng kinain ng hawak kong grapes. Nanahimik na lang ulit ako sa tabi kasi wala akong laban. Aba, pagdating yata sa pagkain, number 1 sa pagkastrito si Zach. Hindi pwede ang hindi healthy. Pagdating sa cashier, doon ko lang napansin na 6 na pushcart pa lang nagamit namin. At lahat yon, si Zach ang nagbayad. And finally, after a long day, nakarating na kami sa bahay. Paglingon ko sa backseat, mahimbing na natutulog ang dalawa.
Agad kong tinanggal ang pagkakasuot ng seatbelt sa akin at agad akong lumabas para lapitan ng kambal. Binuksan ko ang pinto at agad silang tsinek. Zoren, Sixto? Mahinang pagtawag ko sa kanila. Wala ko nakuhang sagot sa kanila. Mukhang pagod na ang dalawa. Marahan kong kinuha at kinarga si Zoren. Kinarga din ni Zach si Sixto. Tumungo ako sa pinto at binuksan to. Sa kwarto namin agad ako pumunta. Pagkarating ko, nilapag ko na marahan si Zoren. Ganon si Zach kay Sixto. Kukunin ko lang ang mga pinamiling gamit nila, ani Zach. Tanging tango lang sinagot ko sa kanya at hindi na siya nilingon pa. Agad akong tumungo sa banyo. Kumuha ko ng isang basin at nalagyan ng tubig. Kumuha rin ng 2 towel. Pagkalabas ko, nilapag ko muna to sa tabi. Mabilis ako kumuha ng damit pantulog ng kambal. Na makuha ko na lahat ng kailangan ko, marahan kong pinunasan si Zoren. Pagkatapos agad ko siyang pinalitan ng damit pantulog. Ginawa ko rin kay Sixto ang ginawa ko kay Zoren. Binalik ko sa dati ang mga kinuha ko. Pagkatapos, muli akong bumalik sa kambal. Napangiti ako dahil naging mas komportable sila after ko silang palitan ng damit. Marahan akong lumapit sa kanila para halikan sila sa kanilang noo. Good night and I love you, Mommy. Mahinang sambit ni Zoren. Night and I love you, Mom. Agad namang segunda ni Sixto. Ngiting malapad ang hiti ko. I love you too, my kings. Sagot ko rin sa kanila. Pagod na pagod talaga sila ngayon dahil mabilis silang nakatulog. Tumayo na ako at nagulat ako. Dumakong tingin ko sa pinto. Naroon pala si Zach, pinagmamasan kaming 3. Can I kiss them too? Paghingi niya ng permiso. Sure. Agad kong sambit sa kanya. Sinundan ko siya ng tingin habang papalapit siya sa kambal. Marahan namang iniwan ko siya at bumaba na ako para sikasuhin ng mga pinamili namin. At ang lahat nadatan ko sa kusina. Mukhang mas marami akong aayusin ngayon na. Pang 1 year na pagkain niya na ata namin to. Nang hahawakan ko na ang mga pinamili namin, na makapagsimula na ako. Let me do that. Mabilis akong napalingon sa nagsasalita. No, it's okay. Ako nang bahala dito. Umuwi ka na at anong oras na rin. Sure ako, hinahanap ka na ni Lucy. Pagtataboy ko sa kanya. Nagsimula ako sa mga vegetables. Nilagay ko ang mga gulay sa lababo at binuksan ang gripo. Huhugasan ko na sana ang mga gulay na merong kamay na umalis sa kamay ko. Marahan niya rin akong inalis sa tapat ng lababo at siya ang pumalit. Zach! Mariing saway ko sa kanya. Ayoko ng gulo, Zach. Buong maghapon ka na namin kasama at lahat ng oras mo sa amin mo na binigay ngayong araw. Sambit ko. Nagsimula siya sa dapat kong gagawin. Kulang pa yon sa mga pagkukulang ko sa inyong 3. Tanging tugon niya. Kumunot ang noo ko dahil kasama ko sa nabanggit niya. Wala ka sa aking pagkukulang. Sa 2 bata ka lang babawi. Sa kanila ka lang may utang na oras. Pagtatama ko sa kanya. Wala ring dahilan para bumawi siya sa akin. Just go home, Zach. Hinahanap ka na ni Lucy. Patuloy kong taboy sa kanya. Lumapit akong mali sa kama ayusin ko. Pero nagulat ako nang hawakan niyang bewang ko at sinandal sa sink. At ang mas kinagulat ko pa ay magkalapat ng aming mga labi. Lucy and I are not married. Wala rin kaming relasyong 2 at sa inyong 3, sa'yo dapat ako unang babawi dahil mas malaki ang naging kasalanan ko sa'yo. Saad niya, magkalapit pa rin kaming 2. Nang matauhan ako, agad ko siyang tinulak papalayo sa akin. Sakto pagtingin ko sa kanya, nakita ko, nasaktan siya sa ginawa ko. Agad din akong lumayo sa kanya. Kunot na kunot ang noo ko habang nakatingin sa kanya. Who are you? Di ko mapigilang tanong sa kanya. Hindi ikaw ang Zach na kilala ko. Come on, whoever you are, leave my house. Mariin kong ani. Nagsisimula na rin akong matakot sa karap ko. I swear, hindi siya ang Zach na kilala ko. Kailanman hindi siya naging ganito sa akin. He never gave me this kind of treatment. He never looked into my eyes. Sophie? Mahinahon niyang sambit na tila pinapakalma niya ako. Mabilis akong umatras palayo sa kanya. Leave! Mariin kong utos sa kanya. Nang makakita ko ng kutsilyo, agad ko tong kinuha at tinutok sa kanya. I don't care what relationship you have with Lucy. Malamig kong ani. Leave, Zach. Sobrang diin kong utos sa kanya. Okay, I will leave. Calm down, Sophie, please. Put down the knife. Mahinahong sambit niya pero mas tinutok ko pa ang kutsilyo sa kanya. Marahan siyang humakbang paalis hanggang sa makalabas siya ng kusina. Binitawan kong kutsilyo nang mawala na siya sa paningin ko. Nanginginig na napaupo ako sa sahig. Napaawak ako sa aking dibdib dahil hindi ako makahinga na maayos.
Kinalma ko ang aking sarili at marahang inalis ang takot na nararamdaman ko. Niyakap ko ang aking mga tuhod at ipinatong ko ang aking noo dito. Pinikit ko ang aking mga mata. Dahan-dahan kinalma ang sarili ko. Mapakla akong umiti nang bumalik sa aking isipan ang naging samahan namin ni Zach noon. All I received from him was rejection, but I don't care about our past. All I want from him is to stay away from me dahil ayoko na sa kanya. Muli akong lumingon sa bahay na mag-iin ako. Pinagmasdan ko ito sandali at pagkatapos, binuhay kong engine ng aking kotse at saka pinaandar at umalis. Pinaalis ko si Sophie sa loob ng kanilang bahay bago ko tuluyang umalis talaga. Nanatili akong nasa tapat ng kanilang bahay hanggang sa magsikat muli ang umaga. Wala akong uuwi ang bahay dahil my home are them. Without them, I have no place to live with. Sa bilis ng aking pagpapatakbo, narating kong aking destination. Tinigil kong kotse sa tapat ng isang mansyon kung saan magaling tirahan ng aking pamilya, oras na maging maayos ang lahat. This whole place was made for them. Pumasok ako sa loob. Bumungad kaagad sa akin si Cedar. Tol, bati niya sa akin. Tanging simpleng tangulang tilugon ko sa kanya. Agad akong dumiretso sa counter to get strong wine to drink. Naramdaman ko ang pagsunod niya sa akin at naupo siya sa stool. Can I have two? Wika niya at kaagad ko siyang binigyan. Pagkakuha ko ng wine, tumungo naman ako sa couch at naupo. Binuksan ko ang laptop na nasa table. Report, tipid kong utos. You're really a cold-hearted person. Dinig kong komento niya. Dumakon tingin ko sa kanya at binigyan siya ng matalim na tingin. Relax, natatawang tugon niya. Naging seryosong kanyang mukha. You're right. That man we caught is his man. He is here to keep an eye on Miss Sophie. He has been following her for a year but suddenly stopped and started again for a week after he came back here. He added. Meron siyang inabot na brown envelope. Sinara ko ang laptop saka kinuhang inaabot niya. Nang buksan ko to, mga pictures na nakita ko kaya agad ko tong kinuha tiningnan isa-isa. Kumunot ang aking noo habang tinitingnan ito. Sa unang set, lahat kay Sophie, hanggang sa kasama na niyang kambal namin. I already did what you wanted me to do. I added their secret cards and put some hidden cameras outside their house. We're also monitoring them 24/7. Patuloy na wika ni Cedar. Put some men inside Notre Elementary School. Utos ko. Why? He asked. Sophie has already enrolled our twin at their school. Once the schooling starts, me and Sophie will not be able to stay by their side. Gusto kong merong magtitingin sa kanila. I want them safe. And I want to make sure that he won't come near my children. I stated. Tumango si Cedar sa sinabi ko. Don't worry, I will settle it as soon as possible. Mabilis niyang saad. Hindi po pwedeng makalapit siya sa mga anak ko. What I'm going to do, that man we caught. Do whatever you want. Tugon ko at nilapag ang larawan sa table at sumandal sa couch. How's your progress with your family? He asked. Pinikit ko ang mga mata at tipid ng umiti. Di ka pa rin ba nakakalapit sa kanila? He asked again. I did, but still so far to get them back again. Mahinang tugon ko. Nakita kong takot sa mga mata ni Sophie kagabi. She is afraid of me. I understand her confusion towards me. Naninibago siya kung paano siya tratuhin ngayon. I cannot blame her. I did my best years ago to give her a hint that I would not love her. Whatever happens, I will always love Lucy. My heart is for Lucy only, and I did that for her, and now, how can I remove that from inside her head? Paano ko tatanggalin ang paniniwalang yun sa kanya? Malapit-lapit ko na sa kanya ngayon, pero pakiramdam ko ang layo-layo niya sa akin.